Anong mangyayari kung sobrang buti mong tao? Number 1, masasayang ang oras mo kasi lalapitan ka ng mga kung sino-sinong tao na maraming problema pero hindi naman kailangan problemahin. Number 2, madali kang maluko. Number 3, tatapakan ka nila. Number 4, iiwan ka lang sa ere. Kapag ikaw na nangailangan, wala na, di ba? Number 5, didikit ang masamang tao sa iyo. Mabuti at masamang tao lalapit sa iyo kasi isa kang mabuting tao. Sobrang buti mong tao, sobrang bait mo, di ba? Number 6, walang tutulong sa iyo sa panahon na ikaw ay nagigipit, wala na sila. Number 7, wala silang tiwala sa iyo kasi nga sobrang bait mo, hindi niya gagawin yung ganito, hindi niya gagawin yung mga bagay na nakakasama o nakakasakit sa atin. Number 8, oo ka ng oo kahit ayaw mo, sorry ka ng sorry kahit hindi mo kasalanan. Number 9, number 10, mapapansin ka nila na mahina ka. O, diba? Yun. Ito yun, pag-usapan natin yung number 1, masasayang ang oras mo sa maraming taong pupunta sa iyo na nangangailangan. Kunwari, lahat na lang, pati yung pangbayad ng kuryente, ganito, kailangan ko ng ganito, kahit hindi naman gaano po problema. Dahil alam nilang madali kang lalapitan. Ano po? Na imbis na gagawa sila ng paraan na para maayos yun, yung pinaging problema nila ay hindi na lalapit na sa'yo at madali kang lalapitan. Ano ngayon, pagdating, tapos minsan, dapat makinig rin tayo sa ating sarili, di ba? Kasi nga minsan nasusobrahan na yung iba. Kasi nga kung mabait ka ay pupuntahan ka nila at lahat na lang ay sasabihin sa iyo at lahat ng naging problema nila ay maa-adapt mo. Imbis na magiging positibong tao ka ay magiging negatibong tao ka na. Kasi nga lahat ng pumapasok sa utak mo everyday, yung walang ganito, may sakit si ganito, may walang ganito, lahat, di ba? Ma-adapt mo, lagi mo naririnig everyday. Na ikaw tuloy nagiging positibong tao, nagiging negatibong tao ka na, di ba? Ayun po yun yung ibig sabihin. Minsan isipin din po natin ang ating sarili, di ba? Oo, masarap pong tumulong. Pero isipin po natin yung ating tutulungan. Kung yung pagtulong ba natin sa kanya ay makakatulong ito sa kanya. Anong gagawin natin? Habang tinutulungan natin siya, kakausapin natin siya kung anong paraan, kung anong gagawin. Huwag tayong magsawalang kibo, na nanahimik tayo. Basta bigay lang tayo ng bigay na wala tayong aral na ibibilin sa kanya para naman makaahon sa ganung sitwasyon. Diba? Halimbawa, may sakit yung anak. Kung may sakit yung anak, anong gagawin natin? Hindi naman tayo doktor o nangailan, bigyan natin, halimbawa, pahiramin natin ng pera o bibigyan natin ng pera. O, anong gagawin niya? Gano'n. Sa susunod, ingatan ang sarili. O, maghanap buhay. Diba? O, di kaya, magtitipid. Kasi minsan, nakikita natin, oo nga, darating talaga sa atin yung kakapusan sa pangangailangan. Pero nakikita din natin na tuwing may birthday, tuwing may gala, outing ng outing, post ng magaganda, ganito. O diba? Hindi masama kung sobra-sobra naman. Ang ibig kong sabihin, guys, hindi ko sinasabing masamang tumulong. Mabuti po ang tumulong. Sa tamang paraan po tayo tutulong, diba? Kasi kung tutulong tayo at nagiging worse o magiging mas malala pa yung magiging kalangayan ng tinutulungan natin, wala din, useless din po yun. Ano po? Marami pong taong mapagsamantala ngayon na hindi naman talaga kailangan. Pero kung kailangan, why not? Diba? Ano po? Pero, tuwing nakakausap natin sila, wag nating kakalimutan yung karanasan natin sa buhay na i-apply, sasabihin sa kanila kung anong ginagawa natin, kung bakit tayo nakakaraos, or kung bakit tayo nakalagpas dun sa mga problema na ganun, kagaya ng problema nila. Ano po, hindi po kailangan na lahat ng tao ay lalapit po sa dahil sabihin sa yung mabait. Hindi po tunay na babait yun. Dapat po magsalita din tayo minsan. Para po hindi po yung
kaluluwagan ng pangangailangan nila yung bibigay natin, kundi yung kanilang kaisipan, mindset nila kung paano nila dalhin yung nagiging problema nila. Kasi guys, kung sobrang bait po natin, doon po lahat pumapasok yung negatibong, isasali pa yung chismis sa kapitbahay, dagdag pa yun sa poproblemahin mo, 'di ba? Kung nakikinig tayo sa mga sinasabi ng kausap natin na humihingi na nga ng tulong, tapos yung mga kapitbahay, lahat pa ng buong kapitbahay niya, buong barangay, nasasagap pa niya at ibibigay pa sa iyo yung mga naririnig niya, mga nasagap niyang balita, ibibigay pa niya sa'yo, ipupunta pa niya sa'yo, isasalin pa niya sa'yo, or ibabalita pa niya sa'yo. Dagdag problema yon, nakaka-stress yun sa dibdib natin. Kaya wag pala tayo masyadong mabait. Huwag nating tatanggapin lahat ng mali or lahat ng mga, ano bang tawag doon, mga chismis na ipapasok natin sa ating dibdib. Yun po yung unang gagawin ng mga tao kapag sobrang bait natin. Tayong daluyan ng mga chismis-chismis din sa mga kapitbahay nila or hindi naman natin dapat po problemahin yun, di ba? Number 2 na issue natin is madali kang maluko. Pahiramin mo ako ng ganito, pautang ng ganito, wala kaming bigas, baka pwedeng humingi. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga doon napunta yung pera, kundi pinangbayad sa loan, pinambayad sa cellphone na inutang, pinambayad sa TV na inutang, pinambayad sa motor na inutang. Hindi naman talaga as in bigas yung kailangan o pangangailangan na mahalaga, di ba? O naloko na tayo nun. Kasi nga mabait tayong tao, hindi pala ganun. Kaya pag minsan, dapat kung halimbawa may mga ganong sitwasyon, senaryo sa buhay natin, kailangan din natin silang palalahanan. Na halimbawa, nalaman natin, ganito. Baka naman kaya iwasan nyo ng mangutang. Kaya ako talaga nag-content creator para ito, masasabi ko lahat. Kung ano yung nasa saloobin ko, kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung karanasan ko sa buhay. Yun. Number 3, tatapakan ka nila, di ba? Ay, sobrang bait naman yun, hayaan mo yun, hindi ko nababayaran yun. Kasi gano'n naman yun, magbubunga nga tayo. Sinong niluloko mo? Di ba sarili mo? Kasi nga, ikaw lang din naman nakakaramdam nun. Magkakaroon ka ng galit, insecure, magkaroon ka na ng guilty sa iyong sarili, sa ginawa mo, sa isang tao mabait sa'yo, di ba? Kaya dapat hindi ganun kabait, no, ante? Ante, tama ba yon? Yes, madam. Ma-agree si ante, ganun yun. Di ba? Tatapakan ka. Di ba? Yumaman ba sila sa pagtapak sa'yo? Yumaman ba? Maasinso ba? Di ba? Hindi. Nagkakaroon ka tuloy ng galit, nagkakaroon ka ng insecurity sa sarili at guilty sa sarili kasi nga ginawa nyo yun. Unatin, kasama na ako doon. Bakit hindi? Hindi man ako perfect, di ba? Kasama na pala ako doon. Natin, dapat ganun sasabihin ko natin. Number 4, maiiwan ang isang mabuting tao, maiiwan o maiiwanan ka. Inuuna mo yung sarili mo, iniuna mo yung iba, yung sarili mo wala na. Sa panahon na kailangan mo na, wala na, di ba? Sa 20 na tinutulungan mo, mabuti na kung may 20 babalik sa'yo. Tama ba ako o hindi? O guni-guni ko lang to o palagay-palagay ko lang to? Sa aking palagay po ay marami po talagang nangyayari na ganyan. Marami sa huli po ang nagsisisi. Ay, ganito. Ang dami kong natulungan. Huwag ka nang magsisi-sisi sa iba. Dahil talagang ngayon pa lang sa paligid natin, talagang mayroong ganun. Kaya kung tumulong ka ay wala na. Huwag mo nang asahan na may babalik pa sa'yo, di ba? Kasi talagang mabait ka nga, bigay ka ng bigay, tapos wala na, thank you. Pag kailangan mo na, wala na, di ba? Kasi nakakalimutan na nila yon or wala silang pake kasi nga mabait kang tao, yun ang iniisip nila. Kaya pala hindi tayo pwedeng masyadong mabait. Didikit ang masamang tao. Kapag mabuti kang tao, mababait, halo-halo na, may mabait, kunting bait, malaking bait, masamang tao konti, masamang tao konti.
At pinakamasamang tao, nandun na sa'yo lahat. Magiging friend na kayo ngayon. Dati hindi kayo friend, isnab-isnab style. Hindi ka kilala, akala mo kung sino, 'di ba? Tapos magiging friend mo na sila ngayon kasi nga mabait ka. Ay, ito mabait 'yan, ganito, ganito. Magiging friend mo na ngayon. Oh, friend na kami. Anong mangyayari sa susunod? Wala na. Hindi mo pa napagbigyan ng isang beses. O napagbigyan mo ng beses, pangalawang beses na pagbigyan mo, wala ka na sa pangatlo. Oh, masama ka na doon. Once na nakapagtanggi ka na at hindi mo na may bibigay yung gusto nila, kapag mabuti kang tao sa isip nila, ikaw ay masama, pinakamasamang tao na. Gets nyo ba yon? Alam mo ba yon? Alam nyo ba yon? Diba? Masamang tao na tayo pag ganon sa isang taong pagkakilala ng isang tao mabuti. Ano po? Kaya masama rin yung masyado tayong mabuting tao. Kailangan pala may control, nasa gitna lang tayo, di ba? Number 6, walang tutulong sa'yo. Oo. Kalakaran talaga yan. O, yun. Pag mabait ka masyado, wala na. Thank you na, di ba? Pero mas masarap pong tumulong kaysa tayo po ang tutulungan, guys. Yun po yun. Ang sa akin lang ito'y pangaral lang po kasi ito ay nasasagupa ko kaninang umaga na mayroong gano'n na siyang mabuting tao. Yun nga, niluloko siya, iyak-iyak siya sa akin. O, diba? O ngayon, kaya ito, pag-aralan ko. May nag-chat kasi sa akin kanyang maagang-maaga. Di ba nakaka-stress yun? Yung chat-chat, ganito, ganito, tinulungan ko si ganito, 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 ganito. Tinulungan daw niya. Ngayon wala na daw ni Hoy siya nangangailangan. Kaya yun, kaya ito, naisip ko itong pag-usapan natin ngayon. Number 7, wala nang tiwala sa'yo. Hindi na sila nagtitiwala na magalit ka or may gagawin ka sa kanila kapag hindi sila tungpad sa usapan. Wala na. Kasi nga, mabait kang tao. Hinayaan na nila ngayon. Bahala ka dyan. Wala kong pakialam doon sa usapan natin. Di ba? Wala na siyang pakialam doon. Number 8, umuo ka kahit ayaw mo. Dapat pala ganitong gagawin natin. Pag-isipan ko muna, titingnan ko muna bago tayo mag-uo. Hindi tayo uo ng uo kaagad. Isa din yon sa mangyayari sa isang mabuting tao. Number 9, sorry ka ng sorry kahit hindi mo naman mali. Paano? Alam ng taong yun na mali sila kung magsusorry ka. Sila nga ang mali, ikaw pang magsusorry kasi para lang walang gulo. Ay mali, hindi na natin na ibigay yung tamang kasagutan at tamang solusyon doon sa problema dahil nagsusorry tayo. Hindi naman pala tayo ang may mali. Sila, dapat silang magsusorry dahil sila ang mali. Ngayon, ang gagawin natin, baliktarin natin yung mundo. Sabihin natin na ikaw ang mali, ikaw ang dapat magsorry. Dapat alam mo yung mali mo, hindi ako ang mali kung ikaw ang mabait. Diba? Number 10, mapapansin kanila na mahina ka. Mahina. Ang isang mabuting tao ay nakikita ng mga masamang espiritu, masamang tao na mahina ka. Kayang-kayanin kanila. Ganito. Ay, ganyan lang yan. Diba? Mahina kang nilalang, kumbaga, sa mga espiritu santo. Mahinang nilalang. Guys, marami tayong natutunan. Kailangan po nating magiging patas. Kailangan nating, kung mayroon man tayong nararanasan na ganyang tao na sasagupan natin dahil hindi nga tayo magpapakasama, ay bibigyan din natin ng aral o turo o leksyon. Pangaralan din natin kung mayroon tayong maisasuggest sa kanila. Hindi yung mananahimik tayo na mabait tayo kunwari, di ba? O kung mabait talaga, as in mabait talaga, pwede yun. Pero hindi natin papayagan na abusuhin tayo para lahat tayo magiging mabuting tao. May responsibilidad tayo sa bawat isa. Hindi tayo papayag na apak-apakan tayo ng isang tao.
Gawin nating mabuti. Kung mabuti na tayo is gawin din natin silang mabuti, magiging patas tayo sa lahat, di ba? Ganito kasi ako noon, masyado akong mabait. At yun nga usap ko yung nakailang taon ako nakausap ng ganong sitwasyon, kaya yun pinag-aralan ko talaga kung paano sasabihin at paano gagawin, di ba? Useless ang sobrang bait. Di ba? May kasabihan po tayo kasi nice our life is need to be balanced. Kailangan palang i-balance lahat. Kailangan nating mabuting tao pero i-balance natin. Huwag tayong papayag na abusuhin tayo. Kailangan pantay-pantay po tayo. At magiging ihimplo at magiging tagapangaral tayo sa iba kung mayroon po tayong maitulong ukol sa ganyang bagay, hindi lang po sa material na bagay. Salamat po sa nanonood. Watch and share po sa aking video. Thank you for watching. Bye-bye.